Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ, Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Ang headline sa inyong nag-iisang tandem ngayong araw ng Friday, January 12, 2024. Tandem! Batangas Representative Recto itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Tandem! Advertisement na nagsusulong sa Chacha iimbestigahan ng Kamara. Tandem! Pagtatakda ng suggested retail price sa bigas, binawi ng pamahalaan. Tandem! Mga unconsolidated jeepney kolorum na simula sa Pebrero ayon yan sa LTFRB. Tandem! Kaso ng gastroenteritis sa Baguio City lalo pang tumaas. Tandem! Sa balitang mangkalakalan, inutang ng electric cooperative sa pamahalaan umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Tandem! Balita sa ibayong dagat, 15 katao patay sa patuloy na kaguluhan sa Papua New Guinea. Tandem! Sa mundo naman ng showbiz, nako si Annabel Ramos, bago ba? Uminit na naman daw ang ulo. Ay. Kaugnay sa post ni Sara Labati hinggil sa 299 engagement ring. Tandem! Mga tol. At sa balitang pampalakasan, ang tabayan ng part 3 ng interview ni Anthony Suntay. Tandem! Nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Ako po naman ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni David Oro. Tandem! At ngayon, sa detalye ng mga nagbabagang balita, kinumpirma mismo ng Malacanang ang appointment ni Batangas Representative Ralph Recto bilang kalihim ng Department of Finance. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil, nakatakdang manumpa si Secretary Recto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang ngayong araw. Papalitan ni Secretary Recto si dating Finance Secretary Benjamin Diokno. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung saan ililipat si Diokno o kung may hahawakan itong bagong posisyon sa pamahalaan. Kasabay nito, sinabi ni Secretary Garafil na nakatakda ring manumpa kay Pangulong Marcos si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Tandem! Sa kaugnay na balita, tiwala si House Ways and Means Chair at Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa kakayahan ng kanyang kapwa tax reformer na si House Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Ito naman ang reaksyon ni Congressman Salceda matapos i-anunsyo nga ng may bahay nitong si House Deputy Speaker Recto na si dating Batangas 6th District Representative Vilma Santos Recto na manunumpa ang kanyang asawa ngayong araw para sa nasabing posisyon. Ayon kay Congressman Salceda,
maraming karanasan o malawak ang karanasan sa batas pang-ekonomiya itong si House Deputy Speaker Recto at malalim ang relasyon nito sa mga miyembro ng Kongreso. Naniniwala ang kongresista na ang karanasan at ang network ng bagong itinalagang kalihim ay mahalaga para pagtibayin ang mga makabuluhang reforma upang tugunan ang cost of living, paglikha ng trabaho at palawakin ang fiscal space ng bansa. Tandem! Malaki ang may tutulong ni Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapabuti ang kalagayan ng bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, malawak ang karanasan ni Congressman Recto na magagamit nito bilang bagong Finance Secretary. Ayon kay Speaker Romualdez, ipinamalas si Secretary Recto hindi nito matatawarang pamumuno sa kanyang partikular sa kanyang karanasan, partikular sa fiscal policies ng bansa bilang dating chairman ng Senate Committee on Ways and Means. Bukod sa kanyang mga ambag sa paglikha ng batas, sinabi ng kongresistang mula sa Leyte na naging Socio-Economic Planning Secretary at Director General din ng National Economic Development Authority si Recto na isang patunay ng malaking kaya nito sa paglikha ng mga strategy para magpatuloy ang pag-unlad ng bansa. Samantala, manunumpa na nga ngayong araw bilang bagong kalihim ng Department of Finance Recto na pumalit kay Secretary Benjamin Diokno. Tandem! Samantala, itinanggi ni Attorney John Rex Laujanco, spokesman ng Commission on Elections, ang paratang ni Albay Congressman Edsel Lagman na ang karagdagang 12 billion pesos na budget ng COMELEC ay para sa eleksyon sa charter change. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Attorney Laujanco na nauna ng tinapyasan ng 17.4 billion pesos ang budget ng COMELEC. Naku, hindi po totoo po yan. In fact po, sabi nga po namin, Sir Drew, balikan po natin lahat ng hearings po sa Kongreso, sa pilado ng budget. Lagi po dyan lahat, naghihingi po ang COMELEC ng karagdagang pondo. Minsan napakyas po sa amin, 17.4 billion po ang na-slash po sa budget namin. At sa lahat po ng hearing na yan, hanggang sa plenaryo, may nag-i-sponsor po na dapat maibalik yung nawala sa amin. Nilinaw ni Attorney Laujanco na ibinigay ang karagdagang pondo batay sa isinumiting proposed budget ng COMELEC na gagamitin para sa paghahanda sa 2025 elections. Lahat po ito ay nakita namin po na magkakasama mula po dun sa election, other matters, special election, referendum, at pati na rin po yung iba pa. So, lumalabas po, ibinigay po sa amin ito basis po sa na-submit na proposal po ng COMELEC sa pangangailangan namin. Tiniyak naman ni COMELEC spokesman Laujanco na kanilang i-verify sakaling may dumating man sa kanila ng mga pirma kaugnay ng petisyon ng pag-amyenda sa konstitusyon. Matatandaang may nag-alok nga sa mga residente ng Quezon City kapalit ng pirma para sa charter change. Sakali man darating po sa amin yan, ay trabaho lang po dahil as early as 2020 may revised resolution na po kami kung paano po namin itatrato yung mga ganitong petisyon. Kung saan titignan namin, kung is ba yan, sufficient in form and substance, bibilangin kung tama ang bilang, and then ultimately i-verify kung totoong mga tao, totoo ba yung signature at tama po kayo. Pagdating sa huli, plebiscito po ang pauuwian yan at ang tao pa rin ang magpapasya sa mga proposals na ito. Yan po naman ang tinig ni Attorney John Rex Laujanco, ang spokesman ng COMELEC sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Tandem! Samantala, sinasabing pagtutol ni Congressman Lagman sa joint voting ng Kongreso hinggil sa issue ng Chacha, kinwestiyon ng isang dating mambabatas. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Ipinagtataka ni dating House Committee on Constitutional Amendments Chair at ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang pagtutol ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman ngayong 19th Congress sa isinusulong na joint voting ng Senado at Kamara kaugnay sa Charter Change o CHACHA.
Ayon kay Garbin, ito'y dahil noong nakalipas na 2 taon o 18 Congress, pabor umano silagman sa magkasanib na pagboto ng Kongreso para amyandahan ang saligang batas. Taliwasaan niya ito ngayon sa sinasabi ng Albay Solon na hindi kanais-nais ang joint voting ng 2 legislative chambers. Tupigin ng Kamara ang Senado sa pamagitan ng numero o bilang. Bilang patunay, giit ni Garbin na batayan niya sa transcript ng pagdinig ng House panel noong January 13, 2021, tinukoy umano nilagman ang matagal nang itinatag na desisyon ng Korte Suprema sa issue ng magkasanib o magkahiwalay na pagboto sa 1967 na kaso ng Gonzales versus Comelec, kung saan binigyang din umano ng kongresista na ang pagboto ay hindi dapat magkahiwalay kundi magkasanib puwersa. Kaugnay ito bilang tugon sa nasabing pahayag ni Garbin, nilinaw ni Lagman na hindi niya binago ang kanyang paniniwala na ang Senado at ang Kamara ay dapat magkatuwang na bumoto kung ito ay magpupulong bilang isang Constituent Assembly na inatasan na amyandahan ang 1987 Constitution. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impinang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa kaugnay na balita, tinaiimbestigahan na ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang patalastas na umere sa telebisyon na sumusuporta sa charter change. Plano ni Congresswoman Castro na maghain ng resolusyon upang maimbestigahan kung saan ang galing ang pondong ginamit sa pag-ere ng nasabing patalastas. Dagdag pa ng kongresista, misleading ang paggamit ng advertisement na EDSA Puera sa pagsasabing mga magsasaka, estudyante at mga lokal na negosyante ang napinsala ng 1987 Constitution. Git pa ni Representative Castro na ang neo-liberal na polisiya ng kasalukuyan at mga nagdaang administrasyon ang dapat sisihin sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa at hindi ang mismong saligang batas. Tandem! Sa kaugnay na balita, aminado ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action na nakikipag-usap sila sa Kamara para isulong ang charter change. Paliwanag ni Pirma National Lead Convener Noel Oñate, ito'y para sa kanilang People's Initiative Drive dahil kailangan nilang makakuha ng mahigit 8 milyong lagda ng mga botante para maamendahan ang saligang batas. Gayunman nilinaw ni Pirma National Lead Convener Oñate na wala silang nakukuhang tulong mula sa Kongreso at muli niyang iginiit na hindi sila kumukuha ng pondo sa gobyerno para maisulong ang Chacha dahil mula sa kanilang volunteers ang pera ng grupo. Kaugnay nito, partikular na isinusulong ng grupong Pirma ang voting jointly o pagboto ng Senado at Kamara bilang isa at hindi magkakahiwalay. Matatandaang ang naturang grupo ang nasa likod ng patalastas na nagsusulong sa pag-amenda ng saligang batas at bumabatikos sa 1987 Constitution na tinawag nilang ng EDSA Puera sa publiko. Tandem! Ari namang itinanggi ni late Representative Richard Gomez na inalok ng 20 million pesos ang bawat kongresista sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Gate ni Congressman Gomez, walang sino mang magbabayad pagdating sa pagtulo o pagtulak sa reforma sa 1987 Constitution para mapaunlad ang ekonomiya. Dagdag pa ng mambabatas, handa siyang manguna sa pagsusulong sa charter change dahil daan ito para makahikayat ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Binigyan din pa ni Congressman Gomez na maaayos nito ang mga proseso ng burokrasya at magpapasigla rin ito sa mga business-friendly na kapaligiran upang makalikha ng mas maraming trabaho sa bansa. Tandem! Huwag naman daw idamay ang Department of Health sa talakayan sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito naman ang apela ni Health Undersecretary Eric Tayag sa gitna ng mga report na ginagamit ang isa sa mga programa ng DOH para sa signature campaign upang itulak ang Chacha.
Ayon kay Undersecretary Tayag, huwag na dapat pang dumagdag ang iba sa usapin, lalo na't idinadawit ang DOH. Kawawaan niya ang mga humihingi ng tulong sa departamento, maging ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Dagdag pa ng DOH official na naiintindihan nilang mainit ang usapin hinggil sa tiyatya, kaya dapat ipaubayan na lamang ito sa mga mambabatas. Tandem! Usaping tiyatya pa rin, nanawagan si Bishop Broderick Pabilio sa publiko na huwag lumagda sa People's Initiative na nagsusulong sa charter change. Ayon kay Bishop Pabilio, nagbibigay ang ilang nagsusulong na maamyendahan ng 1987 Constitution ng pera para pumirma sa People's Initiative. Giit ng nasabing obispo na inisyatibo ito ng ilang mga politiko at hindi galing sa mismong mamamayan. Matatandaang lumutang ang alingas-ngas na mayroong nangyayaring bayaran ng 100 piso sa People's Initiative para maamyendahan ang saligang batas. Tandem! Samantala, nagtataka naman itong si dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa pagkambyo ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa usapin ng pag-amenda sa 1987 Constitution. Aminado si Congressman Garbin na noon pang 2021, isinusulong ni Congressman Lagman ang joint voting ng Senado at Kamara na nagsisilbing Constituent Assembly. Gayunman sa hindi mabatid na dahilan ay nagbago anya ang ihip ng hangin. At ngayon, pinangangalandakan na ni Congressman Lagman na tutul siya sa joint voting dahil sa mas marami ang mga kongresista kumpara sa mga senador. Sa katunayan niya ay mayroon pang transcript ng diskusyon ng House Committee on Constitutional Amendments noong January 13, 2021 bilang patunay na ibinatay ng kapwa Bicolanong mambabatas ang pasya ng Korte Suprema sa issue ng joint o separate voting sa 1967 case ng Gonzales versus Comelec. Nagpatutsada pa itong si Congressman Garbin sa pagsasabing tila lumilinaw ang kasabihan sa Albay na ang pagiging ulyanin, grabe naman, Grabe ay naman. isang katangian ng katangian ng isang lagman. Hala. Personal yun, ha? Kabilang po ang dating mababatas ng batas sa pamamagitan nga ng People's Initiative. Ano ba mga katangian ng mga lagman? Buti na lang hindi ako lagman. Magagaling Ulyanin. na mambabatas. Ay, totoo naman. So pwede pala akong maging lagman. Mambabatas eh. Hindi, ulyanin na ako sa Ulyanin. kong to. Uy, Samant- grabe Buti yun yung sagot ni Congressman Edsel. Siya, naku. Kung narinig niya yan, Sasagot yan. hintayin mo ka, Congressman Garbin. Pareho Hintayin- kapalis ng Bicolano, no? Magkakasama dati yan. Naku. Anyway, sa kaugnay pa ring balita, eto ha, umami na si dating Court of Appeals Justice Vicente Veloso, dating Leyte Congressman at chairperson ng House Committee on Constitutional Reform, na isa siya sa mga petitioner sa isinusulong na People's Initiative na layong maamyendahan ng 1987 Constitution. Ayon kay Veloso, naiintindihan niya ang mga detalye at responsibilidad na bumabalot sa issue ng pag-amyenda sa konstitusyon, lalo't batid na niya ito bilang dating chairman ng nasabing komite sa Kamara. Ang karanasan anyang ito ay patunay na ang People's Initiative ay lehitimo at demokratikong paraan upang ipanukala ang mga kailangang reforma. Ang nasabing hakbang ay isa sa 3 paraan kung paano maaaring amyendahan ang saligang batas at sa prosesong ito anya mangangalap ng lagda ng kabuuang bilang ng mga rehistradong botante at dapat ay 3% ng bawat legislative district. Kinikilala rin ni Veloso ang potensyal ng People's upang sumailalim o sumalamin tunay na hangarin ng mga Pilipino lalo't naranasan na niya ang mga liberasyon ng pagbabago sa konstitusyon. Paliwanag pa ng dating kongresista na ang kanyang tungkulin bilang petitioner sa People's Initiative ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa constitutional integrity at democratic governance. Tandem! Sa iba pang
balita, nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi pa ikinoconsider ng ahensya sa ngayon ang pagtatakda ng suggested retail price sa bigas. Bigyan din ng kalihim na pabago-bago ang presyo ng bigas sa international market, gaya ng Thailand dahil sa El Nino phenomenon. Dagdag pa ni Secretary Laurel, ang naunang mungkahi kaugnay sa pagtatakda ng SRP ay isang idea lamang na nakabatay sa mga posibleng remedyo sa ilalim ng Republic Act 7581 o ang Price Act. Panito na ang mga magsasaka ang mahihirapan kapag magkakaroon o nagkakaroon ng price limit dahil kinokontrol lamang ito ng mga traders. Samantala, tiniyak naman ang kalihim na gumagawa ng mga hakbangin ng ahensya para matiyak ang sapat na supply ng agricultural products, partikular ang bigas. Tandem! Pilipinas tuluyan ang nakabangon mula sa krisis ayon mismo kay Pangulong Marcos. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Tuluyan ang nakabangon ng Pilipinas mula sa epekto ng pandemya at gayon din sa epekto ng Russia-Ukraine war at tensyon sa Middle East. Ito ang pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagharap niya sa mga miyembro ng diplomatic corps sa taunang Van Doner sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, back in business na ang Pilipinas sa harap ng gumagandang lagay ng ekonomiya at catch-up spending o yung pagpapabilis ng paggamit ng pondo ng gobyerno. Patuloy din daw ang pagkontrol sa inflation na naitala lamang sa 3.9% noong December ng nakarang taon habang sumadsad din sa 3.6% ang unemployment rate noong November 2023. Sinabi naman ni Pangulong Marcos ng Pilipinas na nakikitang mapapabilang daw sa fastest growing economy sa Asia, bate na rin sa forecast ng Asian Development Bank at iba pa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Hasta 30 kalahating minuto na makalipas sa ika-6 ng umaga. Dahil kung niyo po matatandaan, paglaban sa mga smuggler. Kabilang po ito sa binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. niyang ikalawang State of the Nation address noong July. Ano-ano nga po ba ang mga naging laman ng SONA ng Pangulong Marcos sa ikalawang taon ng kanyang panunungkulan? Alamin po natin ang special report mula kay Kim Gomez. Mga malalaking balita na deserve na balikan at dapat pag-usapan, muli nating i-throwback. News Coopers, DWIZ Year-End Report. Ilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Ito ang isa sa mga tumatak sa mga Pilipino na sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation address noong Hulyo 24. Tinukoy ni PBBM ang mga smuggler at hoarder ng agricultural products sa bansa. Dahil sa mga mapagsamantala, tumaas ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura, kabilang ang mga pataba na ginagamit ng mga magsasaka. Hindi lamang kaba ng bayan ang apektado ng smuggling, kundi pinahina pa nito ang sektor ng agrikultura dahil nagawa ng mga smuggler na mas ibenta ng mas mababang halaga ang kanilang pinuslit na produkto dahilan upang malugi ang mga lokal na magsasaka. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at iaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan.
Samantala, binanggit pa ni Pangulong Marcos Jr. na plano niyang mag-develop ng mas maraming infrastruktura sa Pilipinas upang makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Giit ni PBBM na tuloy-tuloy ang Build Better More program ng kanyang administrasyon. Makikinabang niya ang buong bansa sa 100 at 74 na proyekto sa ilalim ng naturang programa. Sa ilalim ng Build Better More, paiiksiin na lamang sa 9 na oras ang biyahe mula Ilocos patungong Bicol Region. Isa rin sa tumatak sa publiko ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na palalawigin nito ang pabahay para sa mga mahihirap na Pilipino. Partikular, ang pambansang pabahay para sa Pilipino programa. Nagpirmahan na anya ng kasunduan para simulan ang mga proyekto sa mahigit 100 lokasyon o katumbas ng 1 milyong kabahayan. Para sa News Cooper DWIZ Year-End Report, ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. This special is presented by PAGCOR. Also brought to you by PhilHealth, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong, at Herbalaya. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat bahid ay ginhawa. Tandem! Sa oras pong 34 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga, mga nanay, yung mga may hawak ng budget, kapit, dahil tumaas ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Aray, batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, nasa 47 pesos hanggang 55 pesos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice, mula sa dating 45 hanggang 55. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, nasa 50 pesos kada kilo lang dapat ang retail price ng bigas dahil nasa 25 pesos hanggang 26 pesos lamang kada kilo ang bentahan ng palay sa ilang lugar. Dagdag pa ni FFFC National Manager Raul Montemayor, medyo sobra ang mga nagbebenta ng 55 hanggang 60 pesos na bigas. Nilinaw din na Ginoong Montemayor na marami ang supply ng bigas sa Pilipinas, ngunit posible itong kapusin pagdating ng Marso hanggang Abril. Tandem! Ito naman po, presyo ng karneng manok, naku, maabot na rin daw sa 200 pesos o maabot pa rin sa 200 pesos ang presyo ng karneng manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay pa sa bantay presyo ng Department of Agriculture, naglalaro sa 140 pesos hanggang 200 pesos ang presyo ng kada kilo ng karneng manok sa ilang palengke sa National Capital Region. Ito'y kahit sobrang supply ng manok at sumadsad sa 89 pesos kada kilo ang farm gate price nito. Paliwanag ng United Broilers Raisers Association, posibleng mas mataas ang presyo ng manok na ipinapasa sa mga tindera. Tandem! Samantala, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Annual target ng DSWD para sa Centenarian Program 2023, pumalo po sa mahigit 70%. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Umabot sa mahigit 70% ang naitalang annual target ng Department of Social Welfare and Development para sa Centenarian Program ng taong 2023. Ito ang masayang ibinahagi ni Social Welfare Assistant Secretary Romel Lopez na 2,444 na centenarians o katumbas ng 99.15% ang nabiyayaan ng insentibo ng departamento. Ayon kay Asik Lopez, tagapagsalita rin ng DSWD na ang tagumpay ng kanilang hanay ay patunay lamang na mahalaga ang kapakanan at dapat lang nasuportahan ang mga elderly citizens. Batay sa probisyon ng centenarian gifts para sa mga Pilipino, ang sino mang umabot sa edad na 100 taon pataas ay magiging parte ng implementasyon ng programa. Batay na rin sa mandato ng Republic Act No. 10868 o ang Centenarian Act of 2016. Sa ilalim ng naturang programa, mabibigyan ng 100,000 cash incentives kasama ng letter of felicitation na may lagda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan ay nakalagay sa letter ang taos-pusong pagbati ni PBBM para sa kanilang mahabang buhay. Bukod sa cash gift, magbibigay din ang DSWD ng posthumous plaque of recognition para naman sa mga nasawing centenarian na tatanggapin naman ng malapit na kaanak nito. Samantala,
pinasalamatan naman ng DSWD official ang kanilang mga tauhan para sa pagsusumikap at dedikasyon sa paghatid ng serbisyo upang maisakatuparan ang implementasyon ng programa sa tulong na rin ng mga local government units at National Commission of Senior Citizens. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, pagrepaso ng Department of Education sa K-12 curriculum, target tapusin sa Mayo. Alamin natin ang kabuang report, ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Target ng DepEd o Department of Education na tapusin sa Mayo ngayong taon ang pagrepaso sa K-12 curriculum. Ito sa harap ng napag-iwan ng performance ng mga mag-aaral na Pilipino sa ilang mga subjects tulad ng matematika, siyensya at reading, batay na rin sa PISA o Program for International Student Assessment. Sa press briefing sa Malacanang inihag naman ni DepEd spokesperson Yusek Michael Poa na pagkatapos ng review process ay kagad na ilalatag ang mga makikitang problema sa K-12 program. At sinabi ni Poa na dito na raw magsisimula ang proseso ng pagrebisa sa kurikulum. Nilinaw naman ng DepEd na ang review process pa lamang ang sisikaping tapusin sa Mayo at hindi pa ito maghuhudyat pa ng pagsisimula ng nirebisang kurikulum. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports. Ito po, babala po sa mga operator at driver ng jeepney dahil ituturing ng kolorum ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board simula Pebrero 1 ang mga jeepney driver na hindi makakapag-consolidate. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, maglalabas sila ngayong buwan ng mga show cause order sa mga jeepney operator na hindi pa nakakapag-consolidate. Dagdag pa ni Chairman Guadis, huhulihin na ang mga hindi nakasali sa nasabing consolidation sa susunod na buwan. Kaugnay nito sa tala ng LTFRB, nasa 51% pa lamang ng mga jeepney ang nakapag-consolidate. Paliwanag naman ni Office of Transportation Cooperative Chairman Andy Ortega, maaaring humingi ng tulong ang mga tsuper na hindi pa nakakapag-consolidate sa DSWD, TESDA at maging sa Department of Labor and Employment o DOLE. Tandem! Rerepasuhin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang mga panuntunan kaugnay sa pangangailangan na pumasok ang mga jeepney drivers at operators sa mga kooperatiba. Ito ang iginiit ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III matapos marinig ang hinaing ng mga driver na dumalo sa pagdinig ng House Committee on Transportation. Sa pagdinig, sinabi ni driver operator Philip Burata na pumasok sila sa isang kumpanya bilang pagsunod sa consolidation policy ng LTFRB upang patuloy na makapamasada. Isiniwalat ni Burata na mayroon silang usapan ng korporasyon na sila ang magmamanage ng kanilang bibilhing sasakyan. Bagamat kinuha ng korporasyon ang kanilang mga jeepney. Matapos marinig ang hiniing ng driver, giit ni Chairman Guadis, narerepasuhin ng ahensya ang consolidation policy nila. Tandem! Binigyang din naman ang isang mambabatas na hindi pa handa ang LTFRB na ipatupad ang PUV Modernization Program. Ayon kay Representative Agustina Pancho, House Committee on Transportation Vice Chairperson, batay sa mga naging pagpupulong ng Kongreso, mapapansing hindi pa handa ang LTFRB na ipatupad ang PUVMP dahil mukhang hindi nila alam kung paano ipatutupad ang programa at tila hindi sila nagkaroon ng konsultasyon sa mga jeepney operator at driver. Dagdag pa ni Congresswoman Pancho, nagkulang ang LTFRB na ipagbigay alam sa mga operator at jeepney driver ang nasabing programa at ang pagkakamali ay nasa LTFRB sa nakaraang administrasyon. Hinimok naman ang mambabata si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan pa ang PUV Modernization Program
dahil maraming pamilya ang tiyak na maapektuhan sa pagpapatupad ng nasabing programa. Tandem! Target na ba ang mapanatili ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang iconic look ng traditional jeepney sa bansa? Ito ay sa pamamagitan ng kautosang gawing mandatory ang pagpapanatili sa itsura nito sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program upang ma-preserve ang kahalagahang kultural at kasaysayan ng jeep. Kaugnay nito ay sinusulong ng kongresista sa Department of Transportation ang pagtatakda kung ilang dapat sa modernong jeep ng kada kooperatiba o korporasyon ang may naturang disenyo. Sa ngayon, may kalayaan pa ang mga kooperatiba sa disenyo ng kanilang modern jeep kung saan karamihan dito ay mukhang minibus. Tandem! Sa kaugnay na balita, aabot sa 1.2 milyong piso ang halaga ng multa na nakolekta ng Special Actions and Intelligence Committee for Transportation mula sa mga nahuling kolorum ng mga van, mga bus at iba pang public utility vehicles o PUVs. Ito'y kasunod sa ikinasa nilang pinaigting na kampanya laban sa mga kolorum ng mga sasakyan na isinagawa mula Enero 5 hanggang 9 ng kasalukuyang taon. Katuwa ng SAICT sa pagpapatupad ng anti-colorum campaign, ang Land Transportation Office at Philippine Coast Guard. Ipinatupad ang multang 200,000 pesos kada van at 1 million pesos kada bus upang patunayan na seryoso ang pamahalaan na maibigay sa mga commuter ang maayos at ligtas na biyahe. Alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista, target ng kanilang anti-colorum campaign na masiguro ang kaligtasan ng mga road user laban sa mga unauthorized na mga pumapasadang pampublikong sasakyan. Naniniwala naman ang DOTR na marami pang masasakote na mga illegal at di-rehistradong PUV kasunod ng kanilang nagpapatuloy na pinaigting na kampanya kontra colorum. Tandem! Nanawagan naman itong si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na imbestigahan ang report na may ipinapakalat na sinasabing form sa mga jeepney drivers at operators. Ito sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay na pumipilit sa kanila na isuko ang kanilang prangkisa at magpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Kinumpirma naman ito ni Piston President Modi Floranda sa naganap na pagdinig ng House Committee on Transportation na mayroong report mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Gihit naman nitong, gihit pa ng kongresista, mula sa nasabing ulat, kitang-kita ang sapilitang pagtulak ng franchise consolidation. Hindi rin dapat anya niloloko ang mamamayan para lamang magpatupad ng patakaran. Dagdag pa rito, dapat ding mas maging sensitibo ang LTFRB sa nararanasan ng drivers at operators. Sinabi pa ni Congressman Manuel na epekto ito ng top-level policy na nangyayari sa bansa o sa baba, kaya hindi dapat tinatratong pa isa-isa o isolated cases ang mga nasabing hinaing. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Sa oras na 9 minuto na lamang bago mag alas 7 ng umaga, muli natin balikan ang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos muling magiging abala ngayong araw. Detalye alamin natin, nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Dalawang aktibidad sa umaga nakatakdang daluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa araw na ito. Nabatid na unang pupuntahan ng Presidente ang Syudad Kaunlaran sa Barangay Molino 2 sa Bacoor, Cavite. Ito yung pampangunahan ng groundbreaking ceremony ng Syudad Kaunlaran Project Phase 2 at turnover ng 360 housing units. Pagkagaling naman ng Cavite, agad na babalik ang Presidente sa Maynila para naman sa kanyang ikalawang aktibidad. Ito ay sa gagawing pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-73 anibersaryo ng DSWD na gagawin naman ho yan sa Central Office ng Ahensya sa Batasan Pambansa Complex sa lungsod ng Quezon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem!
Sa ibang balita, PNP Chief hindi na raw maaaring iatras ang kasong isinampa laban sa vlogger na dating general ng AFP. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihatid naman ni Patrol 17, Jopel Pelenio. Yes, ipinauubaya na nga daw po ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa Quezon City Prosecutor's Office kung ano ang magiging desisyon nito sa kaso na kanyang isinampa kay former AFP General Johnny Macana Sr. na nadawit sa PNP Chief at AFP Chief kaugnay sa isyu ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Ginawa ni General Acorda ang payag makaraang rebisahin ni Macanas ang video na kanyang ipinost sa social media. Payag ng Chief PNP, bawal sa mga pulis ang maghain ng affidavit of desistance para iatas ang kaso. Kaya naman, bahala na aniya ang korte na magpasya ukol dito. Ito si Patrol 17, Jopel Pelenio, Trasain Pilang May Tono Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports. Sa mga nawawalan po ng pag-asa ng mga tsuper at operator dahil sa PUV Modernization Program, makinig po kayo ha. May fallback naman po kayo. Makinig po kayo. Hinimok ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga tsuper na mawawalan ng trabaho na mag-avail ng libreng training program. Ayon kay TESDA Deputy Director General Aniceto Bertiz, nagkaroon ng bagong skills ang mga driver ng jeep na nag-enroll sila o nang mag-enroll sila sa TESDA. Kabilang sa mga training program kung saan nag-enroll ang mga nasabing tsuper ang cookery, bread and pastries, welding and engine mechanic. Hindi ito nawawala sa trabaho nyo o malalayo ha. May ilan ding nag-upgrade ng kanilang driver's license upang makapag-operate ng mga heavy equipment. Nakipag-ugnayan naman ang TESDA sa Department of Transportation para sa nasabing training program. Una nang inalok ng TESDA ang Tsuper Scholar Program para sa mga driver na apektado ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Tandem! Posibleng pumalo naman sa 30 pesos hanggang 40 pesos ang minimum na pasahe sa mga modern jeep. Grabe naman to. Ito ang kinumpirma ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita kasabay ng pagdinig ng House Committee on Transportation. Ayon sa mambabatas, kailangan ito upang ipambayad sa pagbili ng mga modernong jeepney. Dagdag pa ni Representative Busita, kahit bigyan ng subsidy ng pamahalaan, ang mga bibili ng modern jeep ay kakailanganin pa rin ang 40 pesos kada buwan upang mabawi ang 2.8 million pesos na ipinambili ng unit. Maliban pa rito, anya ang gastusin gaya ng krudo at pampasahod sa mga driver, kaya't kailangan kumita ang bawat modern jeep ng 7,000 pesos kada araw. E di magkano na ang magiging, ano ba tawag doon? Yun, boundary tandem dyan. Hindi ko sigurado kung meron pa rin boundary. Ang alam ko parang magiging normal yung kanilang sweldo. Sisweldohan na Parang lang. swelduhan sila. Depende sa magiging kita ng operasyon ng jeep. Alright, nako, dahil dito hinimok po nitong si Representative Busita ang mga nasahanay ng transportasyon na i-consider naman ang pagbili sa mga sasakyan na gawang Pilipino para sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Tandem! Samantala, umabot sa 32 sasakyan ang nasita ng Metropolitan Manila Development Authority dahil sa illegal, walang kadala-dala, na pagdaan sa EDSA bus lane. Kabilang dito ang Ano yan? sasakyan ng isang senador. Sigurado kayo dyan, ha? Ang sarap i-checkin. Naku, senador na naman. Sigurado kayo dyan, ha? Isang kongresista, Sino kaya yan? 2 pulis, isang PBA player, Uy. at isang sasakyan na may diplomatic plate na hindi tinikitan dahil sakay, Sino diplomat yan? may sakay na diplomat. Ewan ko.
Nakakakati kayo ng ulo. Ayon kay Gabriel Go, Officer in Charge of Special Operations Group, Strike Force MMDA, walang sinasanto ang ahensya, kaya't maging ang mga opisyal ng pamahalaan, kanilang hinaharang at tinitikitan. Dapat every all yan, ha? Sana all, ha? Dapat na karamihan sa katwiran ng mga nasita sa nasabing bus lane, nagmamadali sila, gaya na lamang ng isang PBA player na nasabing mahuli na siya sa practice. Ano ngayon? Binigyan din pa ng opisyal na matagal lang nag-abiso ang MMDA sa mga motorista na bawal dumaan sa bus lane kahit pa ang mga sasakyan ng pamahalaan. Maliban na lamang sa convoy ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President at House Speaker at maging ng Chief Justice ng Korte Suprema. Mahuli ka sa Grabe practice, yagaan mo. Saan ka ba nang gagaling? Sino ba yun? Hindi, bawal Pangalanan. Pero eto lang, MMDA, siguraduhin nyo lamang po na sinabi nyo talagang Kongresista totohanin ba? nyo talagang sinasanto. Oo. At higit sa lahat, siguraduhin nyo talagang sasakyan ng senador at kongresista Senador, ito, oo, ha? kongresista, baka... Baka magaya Magalit na kayo dun naman. sa isa, ma-preskon kayo, napunta tuloy sa ibang lugar si Kuya. Nako. Alright, sa kaugnay pa rin balita, nanawagan naman po ang MMDA. Ito na, Madam John. Metropolitan Manila Development Authority sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na paalalahanan ang kanilang mga tauhan Ulo. hinggil sa mga panuntunang ipinatutupad sa EDSA Busway. Gusto nyo nang mabilisan, ha? Ito'y kasunod na mga ikinasang operasyon kahapon kung saan karamihan sa mga nahuling motorista ay pawang government vehicles. Ulo nyo, ha? Yes, kinakaya Red plate. naman kayo. Red plate yan. Oo. Itong mga to talaga, Ayon kay Gabriel Go, Officer in Charge ng Special Operations Group with Strike Force ng MMDA, seryoso! Ito na, Sir John. Seryoso ang ahensya sa pagpapatupad ng batas trapiko at wala silang palalampasin sa mga lumalabag dito. Nakalampas na yung ilan, di ba? Higit pa ng opisyal na mismo mga kawani ng gobyerno dapat, ito naman tama to, ang magsilbing mabuting halimbawa o ehemplo sa publiko sa pagsunod sa mga batas trapiko. Tandem! Balikan natin mamaya yan, ha? Kailangan lang natin bigyan pagkilala ang ating minamahal na himpilan. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Sa oras pong alas 7 na ng umaga, narito po ang isang tinatawag na good reminder mula sa aming nag-iisang boss, D. Edgard A. Cabangon. This 2024, three things matter. How much we love, how humbly we live, and how willfully and gratefully we let this go which are not meant for us. Parang ang lalim, no? How much we love, how humbly we live, and how willfully and gracefully we let this go which are not meant for us. Think good, thank God, thank God. TGIF and have a relaxing weekend and God bless you. Yan po ang isa pang good reminder mula sa aming nag-iisang boss, D. Edgard A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation.